Sa isang CCTV control center, dalawang babae ang nagkukwentuhan tungkol sa bagong empleyado nila, si Jang Buu. Napansin kasi nila na kahit nasa loob lang ng building, hindi niya inaalis ang suot na itim na sunglasses. Medyo misteryoso, kaya pinag-uusapan nila habang nagbibiruan sila. Bigla nilang napansin sa isa sa mga monitor, dalawang lalaking nakasakay sa motor sa pulsa camera habang nagnanakaw ng bag ng isang babae at mabilis na tumatakas. Agad nilang tinawag ang kanilang chief at iniulat ang pangyayari. Chief naman, walang patumpik-tumpik, kaagad niyang tinawagan ng police control room para sa agarang aksyon sa control center. Abala ang lahat sa pagsubaybay sa mga magnanakaw gamit ang CCTV, pero maya-maya nawala sa camera ang mga ito at nagdulot ng inis sa lahat. Biglang si Jang Buu mismo ang nakakita ng mga magnanakaw sa isa pang camera sa ibang kanto. Dahil dito, mabilis na nakapagbigay ng impormasyon si chief sa mga pulis at ilang minuto lang nahuli ang mga magnanakaw. Lahat ay humanga kay Jang Buu. Napakatalas daw ng mga mata niya, pero ang totoo, hindi ordinaryo ang paningin ni Jang Buu. Bumalik ang eksena sa nakaraan. Bata pa noon si Jang Buu, nasa grade 5 at kasali sa isang race kasama ang kaibigan niyang si Sumi. Habang tumatakbo, biglang nag-iba ang mundo para kay Jang Buu. Para bang bumagal ang lahat ng galaw sa paligid niya. Doon niya unang naranasan ang kakaibang kondisyon na babago sa buong buhay niya. Nang malaman ng mga magulang niya, dinala nila siya kay Dr. Seok, isang ophthalmologista na agad nagsabing si Jang Buu ay may rare eye condition, tinatawag na dynamic visual acuity. Ibig sabihin, nakakakita siya ng bawat detalye ng kahit anong galaw na para bang lahat ay nasa slow motion. Para patunayan ito, hinagisan siya ng doktor ng mabilis na bola at nasalo ito ni Jang Buu na parang wala lang, pero may babala ang doktor. Kapag napagod o masyadong nag-exert si Jang Buu, pwedeng lumabo ang paningin niya at tuluyang mabula. Kaya inirekomenda ng doktor na lagi siyang magsuot ng itim na sunglasses para maprotektahan ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, kinailangan umalis ng ama ni Jang Buu para magtrabaho sa ibang bansa para may pondo sa gamutan. Naiwan si Jang Buu sa kanyang ina at kapatid. Sa simula, masaya pa siya. Ginagamit niya ang kakaibang paningin para panoorin ang mga bagay sa slow motion. Pero dahil palagi siyang may suot na sunglasses, madalas siyang tuksuhin at siraan ng mga kaklase. Ang tanging kaibigan lang niya noon ay si Sumi. Hanggang sa unti-unti, dahil sa pakikitungo ni Sumi sa kanya, pati siya ay naging tampulan ng tukso. At isang araw, iniwan na rin siya ni Sumi kahit ayaw man niya. Pagkatapos noon, nawalan ng gana si Jang Buu sa lahat. Sinadya niyang sirain ang sariling mga mata. Nanonood ng TV magdamag, halos dikit sa screen, araw at gabi. Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin lumala ang kondisyon niya. Sa halip, nahulog siya sa mundo ng mga drama sa TV. Unti-unti, nagustuhan niyang pagmasdan ang bawat eksena, bawat ekspresyon ng mga aktor. Dahil dito, hindi na siya lumalabas ng bahay kahit Pasko o holiday. Hindi na rin umuuwi ang kanyang ama para makatipid hanggang sa lumipas ang 10 taon at isang araw. Dumating ang masamang balita. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa trabaho. Wasak ang pamilya ni Jang Buu. Sa gitna ng kalungkutan, tanging si Dr. Seok na lang ang nakakausap niya. Pinayuhan siya ng doktor, subukan mong lumabas ulit, magtrabaho ka para matulungan mo ang pamilya mo. Dito nagsisimula ulit ang kasalukuyang timeline. Si Jang Buu ay nagtatrabaho na sa CCTV control center at nagugustuhan niya ito. Para sa kanya, parang nanonood lang siya ng drama araw-araw. Pero sa pagkakataong ito, totoong buhay ang nakikita niya sa screen. Tahimik lang siya sa trabaho. Ang katabi niyang si Byung-soo ay palaging nakikipagkwentuhan, pero madalas tango lang ang sagot ni Jang Buu. Habang nagmamasid sa mga monitor, may kakaibang hilig siya. Madalas niyang binibilang ang bawat hakbang ng mga taong naglalakad sa kalsada. Isang araw, tinanong siya ni Byung-soo, "May girlfriend ka na ba?" At doon, biglang bumalik sa isip niya si Sumi. Kinabukasan, nagpunta si Jang Buu sa bahay ni Sumi. Maganda pa rin siya, pero halatang hirap sa buhay. Pagdating niya, may loan collector na naninigaw kay Sumi. Pinipilit siyang ibenta ang bahay para mabayaran ang utang. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Jang Buu ang eksena. Hindi niya kayang lumapit. Simula noon, palihim niyang minamasdan si Sumi sa CCTV camera. Kabisa niya ang buong rutino nito. Bawat gabi, bibili siya ng cold drink sa coffee shop bago umuwi. Isang araw, nakakita si Jang Buu ng abandonadong sofa sa kalsada. Kinuha niya ito at inilagay sa lugar kung saan palaging umiinom si Sumi para kapag dumating siya, makaupo naman ng komportable. Kinagabihan, napansin ni Sumi ang sofa. Umupo siya roon. Hindi alam kung sino ang naglagay. Ngunit tila natuwa siya. Kinabukasan, umuulan at nakita ni Jang Buu sa CCTV na stranded si Sumi sa bus stop. Agad siyang tumakbo papunta roon, dala ang payong. Sinubukan siyang protektahan mula sa ulan, pero hindi siya nakilala ni Sumi. Sa halip, sinigawan pa siya at iniwan. Nalungkot si Jang Buu, kaya humingi siya ng payo kay Dr. Seok kung paano niya mapapaamo si Sumi. Sabi ng doktor, bigyan mo siya ng bulaklak. Kinabukasan, papunta si Sumi sa isang audition para sa musical drama, pero late na siya. Tinawagan niya ang manager, pero sinabi nitong wala na siyang chance. Dahil dito, huminto si Sumi sa gitna ng kalsada at kumanta na lang. Napakaganda ng boses niya at napalingon ang mga tao. Dumating si Jang Buu, dala ang bulaklak at bagong hairstyle. Matapos niyang kumanta, nilapitan niya si Sumi at iniabot ang bulaklak. Pero sabi ni Sumi, hindi ko kailangan ng bulaklak. Mas gusto ko sana
isang karton ng noodles sabay alis. Biglang tinawag siya ni Jangbu. Sumi, ako yung childhood friend mo. Pero sagot ni Sumi, wala akong kilalang ganun. Doon niya napagtanto, mali pala ang sinusundan niyang babae. Pero huli na, totoo na ang nararamdaman niya. Kinabukasan, nagkataong nakita muli sina Jangbu at Sumi sa daan. Kagagaling lang ni Sumi sa pamimili at nang makita si Jangbu, pinabuhat niya rito ang mabibigat niyang grocery bag. Tahimik naman itong sumunod, walang reklamo. Pagdating nila sa bahay, bago umalis si Jangbu, tinanong siya ni Sumi, bakit mo hinahanap ang dati mong kaibigan? Ngumiti lang si Jangbu at sagot niya, kasi gusto ko siya. Hindi nakaimik si Sumi. Halatang tinamaan sa sagot. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Jangbu ang mga CCTV monitor, nakita niya si Sumi na tumatawag sa telepono. Halatang masaya, narinig niya sa usapan na natanggap si Sumi sa musical drama na pinangarap niya noon. Sa tuwa, sumayaw si Sumi sa gitna ng kalsada. Walang pakialam sa mga tao. Nakangiti si Jangbu habang pinapanood siya at ginuhit pa niya ito sa sketchpad. Bawat detalye ng ngiti ni Sumi ay binuhay niya sa papel. Kinagabihan, nakita ni Sumi si Jangbu sa isang cafe. Lumapit ito, dala ang isang karton ng noodles. Sabi niya, sabi mo dati, mas gusto mo to kaysa bulaklak. Ngumiti si Sumi habang nagkakatuwan. Ipinakita ni Sumi ang script ng musical niya at nagbiro pa siya. Nag-acting sa harap ni Jangbu. Sa tuwa, nagpasikat din si Jangbu. Hinagisan siya ng mga tao ng mga kutsarang may numero, mabilis at sunod-sunod. Pero nahuli niya lahat, sabay bigkas ng tamang numero sa bawat isa. Natawa at humanga ang lahat. Kinabukasan, namataan ni Byung-soo si Jangbu na naglalakad sa tapat ng bahay ni Sumi. Habang binibilang ang mga hakbang niya, naisip ni Byung-soo, may nememorize niya yata ang daan. Pag-uwi ni Sumi mula sa trabaho, nandoon na si Jangbu. Naglakad sila ng magkasabay. Nag-usap tungkol sa trabaho. Sabi ni Jangbu, sa CCTV control center ako. Araw-araw kong pinapanood ang kilos ng mga tao nang maupo sila sa parehong sofa sa tapat ng coffee shop. Sinabi ni Sumi, yung may-ari ng cafe na yan, crush ko. May kotse pa siya. Napangiti lang si Jangbu pero halata ang selos sa mga mata niya. Simula noon, nagplano siyang ipasakay si Sumi sa kotse kahit hindi pa siya marunong magmaneho o may sasakyan. Naglibot siya sa opisina. Nagtatanong kung may pwedeng ipahiram na kotse pero bigo siya. Pauwi si Sumi nang harangin siya ng loan collector ulit. Sinabihan siya nito, kung di ka pa magbabayad baka may masamang mangyari sa'yo. Saktong dumating sina Jangbu at Byung-soo at tinulungan siyang makatakas. Kinabukasan, habang binabantayan siya ni Jangbu sa CCTV, nakita niyang nakatingin si Sumi sa camera. Sabay sumigaw ng salamat. Ngumiti si Jangbu. Sa wakas, napansin na siya ni Sumi. Nagpunta silang dalawa sa park. Habang nahuhulog ang mga dahon, sinubukan ni Jangbu hulihin ito isa-isa at inabot kay Sumi. Tinanong niya, kung may kotse ka, saan mo gustong pumunta? Sagot ni Sumi, sa dagat. Gusto kong laging makita ang alon. Wala mang kotse, nagsimula si Jangbu sumakay ng bus araw-araw at naging kaibigan ng driver. Napansin niya, tuwing gabi, nag-iisa itong naglalaro ng baseball. Matapos ang shift, isang gabi, nilapitan niya ito at nakipaglaro. Habang nagbabatuhan sila ng bola, ibinahagi niya ang tungkol kay Sumi at humingi ng tulong. Ngumiti ang driver, tara tulungan kita. Kinabukasan, sumakay si Sumi sa bus. Laking gulat niya nang makita sina Jangbu, Byung-soo at ang bus driver na tila naghihintay sa kanya. Sabay sabi ni Jangbu, sasakay tayo. Pupunta tayo sa dagat. Masaya silang bumiyahe. Nagtatawanan sa loob ng bus. Ngunit nang dumating sila sa border ng lungsod, pinahinto sila ng pulis. Bawal daw pumasok ang city bus sa ibang lugar. Nainis si Sumi at nakipagtalo sa pulis. Habang si Jangbu ay tahimik lang, pinagmamasdan siya sa slow motion. Bawat galaw, bawat sigaw, bawat patak ng ulan sa buhok niya. Walang ibang marinig si Jangbu kundi ang tibok ng puso niya. Sa huli, pinakalma sila ni Byung-soo at nagpasya silang bumalik sa opisina. Nagbigay ng babala ang chief. Maraming kaso ng kidnapping ng mga babae nitong mga nakaraang araw. Lahat mag-ingat. Habang nanonood si Jangbu ng monitor, nakita niya si Sumi na naglalakad pa uwi. Ngunit ilang sandali lang, nawala siya sa screen. Nataranta si Jangbu. Tumakbo palabas, sinundan ang lokasyon. Pagdating niya roon, nakita niya ang scarf ni Sumi sa lupa. Pero bago pa siya makaisip ng masama, biglang lumabas si Sumi. Nang aasa, prank lang pala. Gusto lang niyang subukan kung pupunta si Jangbu para iligtas siya. Ngumiti siya at tinanong, gusto mo ba talaga ako? Tahimik si Jangbu pero tumango. Tinanggal ni Sumi ang sunglasses niya at hinalikan siya. Paghatid ni Jangbu kay Sumi sa bahay, nagulat sila. Naroon ulit ang mga loan collectors. Nagwawala, pinasag ang mga gamit at tinakot si Sumi. Tinangkang ipagtanggol siya ni Jangbu pero dahil sa sobrang stress, nanghina ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Pagkaalis ng mga lalaki, pareho nilang nilinis ang magulong bahay. Habang nag-aayos, nakita ni Jangbu ang lumang mga drawing niya noon. Mga guhit niya para kay Sumi nung bata pa sila. Doon niya na-realize siya nga talaga si Sumi, ang kaibigang iniwan niya noon. Napaluha si Sumi, iniwasan kita noon kasi ayokong masira ang buhay mo. Patawarin mo ako. Tahimik lang si Jangbu. Walang masabi. Kinabukasan, bumisita siya kay Dr. Seok. Pagkatapos ng check-up, sinabi ng doktor ang kinatatakutan niya, lumalala na Jangbu. Kahit anong oras, maaari ka ng tuluyang mabulag. Mula noon, saan man siya magpunta, binibilang niya ang bawat hakbang para kapag dumating ang araw na hindi na siya makakita, kaya pa rin niyang makabalik kahit sa dilim. Samantala, ibinenta ni Sumi ang bahay niya
para mabayaran ang lahat ng utang. Habang pinapanood siya ni Jang Boo sa CCTV, napansin din ng mga kasamahan niya ang isang sasakyan na paulit-ulit umiikot sa lugar ni Sumi. Nang i-zoom nila, lumabas sa database. Ang may-ari ng sasakyan ay wanted kidnapper. Agad nilang tinawagan ng pulis, pero ilang minuto lang, nawala sa radar ang kotse. Kasabay nito, napansin ni Jang Boo wala na rin si Sumi sa monitor. Kinabahan siya, kinuha ang bisikleta at tumakbo palabas kahit humihina na ang paningin niya. Sa gitna ng kalsada, bumangga siya sa kotse. Nakita ito ni Byung-soo sa CCTV at agad tumakbo para tulungan siya. Sa kabilang banda, hawak ng kidnapper si Sumi, tinutukan ng kutsilyo, pilit siyang isinasakay sa kotse. Biglang dumating si Jang Boo. Halos di na makakita, sumisigaw ng Sumi. Nagulat ang kriminal, nakawala si Sumi. At sakto namang dumating ang mga pulis. Nahuli ang kidnapper habang iniimbestigahan ng pulis si Sumi. Nanatiling mag-isa si Jang Boo sa kalsada. Dumating si Byung-soo. Inalalayan siya. Naiyak si Jang Boo kasi alam niyang unti-unti na siyang nawawalan ng paningin. Simula noon, lumayo siya kay Sumi. Hindi na siya nagpakita. Ayaw niyang makita siya ni Sumi sa ganung kalagayan. Pero si Sumi, gabi-gabi, tinitingnan pa rin ng CCTV. Umaasang nandoon pa rin siya sa kabilang dulo ng kamera. Lumipas ang ilang buwan. Isang araw, habang naglalakad si Sumi sa cafe, nakita niya si Jang Boo na nakaupo mag-isa. Masaya siyang lumapit pero natigilan nang makita niyang may hawak itong tungkod. Tuluyan ng bulag si Jang Boo. Hindi siya nilingon ni Jang Boo bagkus ay tumayo ito at tahimik na naglakad palayo. Naiwan si Sumi. Umiiyak pero sinundan siya mula sa likod. Nauwi sila sa isang art gallery kung saan nakasabit ang mga painting ni Jang Boo. Puro larawan ni Sumi. Narinig niya ang boses ni Jang Boo. Kahit di ko na siya makita ngayon, malinaw pa rin siya sa alaala ko. Kinabukasan, muling sinundan ni Sumi si Jang Boo. Pagdating sa isang kanto, huminto si Jang Boo at nagsalita. Saan mo gustong pumunta ngayon? Napangiti si Sumi. Lumapit at niyakap siya ng mahigpit habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. At doon nagtapos ang kwento. Ang lalaking nakakakita sa mundo ng mabagal pero nagmahal ng buong bilis ng puso.